suot nito ang panty na may pads ay tinago nito sa likod ang panty na may dugo. Of course, he is aware that women have their periods and seeing his girl having period is somehow amaze him. She is not his first girlfriend but it's his first seeing blood from menstruation. Give me that, baby. Ako na maglalaba. Sabi niya dito sabay lahad ng kamay. No, ako na. Pwede ka nang lumabas tapos na ako magsuot. Sabi nito nang nakashorts na nga. Hindi ako lalabas. Ako na nga maglalaba. Pangulit niya dito. Napuna siguro nito na hindi siya susuko kaya iniabot na dito ang panty na may dugo sa kanya. Oh, ayan, bahala ka dyan. Sabi nito na halatang naiilang na hawak niya ang panty nito. Napailing siya sa reaksyon nito. Kinintalan niya ng halik ang labi nito at kumuha siya ng sabon na gagamitin sa paglalaban ng panty nito. Use bath soap instead of laundry soap. Sabi nito na napatingin naman siya dito. Baka nagbibiro lang. Bloodstains easily removed by bath soap than that laundry soap. Sabi nito, napangisi siya. She may be a rich kid but she know how to be independent. Nakakabilib, lalo siyang na-in-love. Pwede ka na talaga mag-asawa? Biro niya na ikinapula ng mukha nito. Itinuloy niya na ang paglalaban ng panty nito. He loves everything about her. Pinanonood ni Ella si Rafael habang seryoso ito sa pagkukusot sa kanyang panty. It's kinda awkward seeing your boyfriend washing your blood-stained panty. Baka lalo ka ma-inlove. Hinihinay lang sa kakatitig, baby. Nakangising sabi nito. Namula ang mukha niya sa sinabi nito. Guilty as charged. Ang sarap naman kasi nitong titigan lalo't nakahubad baro pa at all display ang abs nito. Inlove na nga eh. Sabi niya sabay kindat niya dito. Akala nito ito lang marunong. Ang bango na. Sabi nito na binalawan ng panty niya at isinabit sa gilid ng shower. Bakit ka nagalit kanina? Tanong niya dito kahit na may ideya na siya sa nangyari dito kanina. You smell for that little boy. Sabi nito na hindi nakatingin sa kanya. Uy, hindi yung little boy no? Professor yun. Natatawa niyang sabi dito. He's too small. Anyway, remind me to punish you after your period. Sabi nito na ikinalaki ng mga mata niya. Alam mo, umiyak ako sa harap ng tao. Sabi niya sabay simangot. Don't worry, I will give you the earth-shaking punishment. You will love it, baby. Come on, get up. I'm done with your panties. Sabi nito na inilalaya na siyang palabas. Sinampay nga nito sa likod na bahagi ng bahay ang kanyang pangmalakasan na red panties. Hinalikan pa ng baliw na lalaki bago nakangising iniwanan na. Ilang days ba bago matapos ang bloody days mo? Tanong nito. 3 to 4 days? Sagot niya. That long? Sabi nito na tila ang laki ng problema. Yes, that long. Kaya na tayo? Sabi niya dito. We will order foods first. Sabi nito. Ako na magluluto. Sabi niya dito. Baby, marunong ka ba? Tanong nito na duda nga. Who can blame him nakatikim na ito ng mga patcham niya. Uy, marunong na ako no. Inaral ko na para sa preparation pag mag-aasawa na ako. Biro niya. We can hire cooks. Sabi nito. Iba pa rin yung marunong din ako para hindi mo na ako tuturuan. Sabay kindat niya dito. That's good then. Para sa kama nila ako magtuturo sa'yo. Sagot nito na apel yung nakangisi sa kanya. Mahilig. Sabay irap niya sa lalaki. Di ko yan itatanggi. Anyway, when your period is done, we should make love on that floor, on the garage, and every part of this house. Sabi nito. Tinignan niya ito kung nagbibiro ba ngunit mukhang seryosohan na nga ito. Biglang nagasan ng init sa kanyang katawan. Grabe naman, every part talaga? Tanong niya dito. Yes, sulitin natin ang mga taon na nasayang. Sabi nito na pumasok sa may harap niya. Anyway, nasa na pala si Kuya Dom and Dustin? Tanong niya dito. Dominic, why looking for them? Tanong nito na salubong ang mga kilay. Nalagaw kasi yun dito nung nakarang araw. Sagot niya. May estudyante na binabantayan, si Dustin dyan. Sabi nito sabay turo sa university sa di kalayuan. Ano siya? Yaya? Nakangisi niyang tanong. Ngumisi naman ito. Hindi. Stalker. And Dominic is getting married. Sabi nito. Really? Kanino? Di mo lang nang invite? Nagtatago ka kasi kaya hindi na nang invite sa'yo. Tsaka nagmamatagas pa ang babae. Mas effective daw yung honeymoon muna bago kasal para wala nang takas. Sabi nito sabay kindat.
Iwan mo na yan dyan. Nakapag-order na ako. Let's go upstairs. Gusto ko tayong yakapin ngayon na maghapon talaga. Sabi nito at bago pa man siya nakagalaw ay binuhat na siya nito paakyat sa silid nito. Malamang ay kung wala siyang red tide. Ngayon, kanina pa ito sa labas nakascore. I love you. Mahina niyang bulong. Tumigil ito at tiningnan siya. What did you just say? Tanong nito. Wala. Wala kaya ako sinabi. Sabi niya pero nagpipigil siya ng ngiti. Come on baby, what did you just say? Sabi nito na ibinaba na siya, nasa salas pa lang sila. Wala nga. Tanggi niya, nahiya siyang bigla eh. Although sinabi na nito na siya ang mahal nito ay hindi naman ito nag-I love you sa kanya. Sige magmatagas ka. Ipapasok ko ito mamaya kahit may dugo pa yan. I don't care. Banta nito na ikinalaki ng mata niya. That's gross. Sabi ko I love you. Sabay taliko dito at tinakbo niya ng hagdan paakyat. Tom, slowly and be careful. Halos sigaw nito nang matisod siya. Nabutan siya nito nang papihit na siya ng doorknob. Isang mainit at mapusok na halik ang iginawad nito sa kanya. Punong-puno ng nakakaliyong pakiramdam. Suwabe ang hagod ng labi nito sa kanya. I love you too, baby. Sana'y huminto agad yung pagdugo mo. Sabi nito, kung alam lang nito na ganoon din ang kanyang nais. They are living as a real couple now. Sa nakalipas na 4 na araw ay tila hindi pa rin siya makapaniwala na darating ang time na masasabi niyang kanya ito. Pero ngayon, ito na, kasama niya na ito at ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Mahilig pa din itong mga asar sa kanya at dahil likas siyang pikon ay inaaway niya ito. Good morning baby. Tulog pa tayo, ayoko magtrabaho ngayong araw. Ungot nito, nakaligo na siya. Kasi nga, napansin niyang wala na naman ang menstruation siya, so naligo na siya ng maaga para fresh sa pakiramdam. Napangiti siya, kahit naman kasi patulog-tulog itong baliw na lalaking ito ay hindi mababawasan ang pera nito. Padagdag pa nga ng padagdag. Sa dami ng branches ng groceries and drugstores nito sa buong Asia, ewan niya na lang kung magutom pa sila. Ikaw pwede, paano naman ako? Magugutom ako kung hindi ako kakayod. Nakasimangot niyang sabi dito. You have allowance from me from now on. Ayoko na papagod ka. Sabi nito. Ayoko nang ganoon. Para naman ako nagkaroon ng sugar daddy niyan. Reklamo niya. Hinalakan siya dito sa labi at muling niyapos. Wala kang magagawa. Besides, sinabihan ka na naman ni daddy mo, di ba? Your employees can handle your shop. Bale walang sabi nito. Napakunot ang noon niya nang makita ang peklat dito sa may kilay. Na paano yan? Tanong niya dito. Hindi masyadong halata pag unang titig mo lang, ngunit kung susuriin talaga, mahahalata mong meron. Ah, ito? Napangisi ito. Yan nga. Sabi niya. Tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Sagot nito. Ha? Ta kanyang tanong. Sugot ito nung sinuntok ako ni Lindan, nung malaman na ginapang mo ko. Sagot nito na kumindat pa. Namula naman ang mukha niya sa isinagot nito. Bakit mo kasi sinabi? Nakanguso niyang tanong dito. Gusto ko kasi maging araw-araw ang paggapang mo kaya sinabi ko, para oras na maikasal tayo, iinit na nangiinit ang mga gabi ko. Biro pa nito. Baliw. Hinilot-hilot niya ang may peklat. Kailan mo ulit ako gagapangin? Maya-maya ay tanong nito. Ha? Tanong niya. Bingi lang. Sabi ko, kailangan mo nang gumapang mamaya. May blood pa ba yan? Tanong nito na ginuso ang bandang puso niya. Che, wala nang blood dong. Pwede na. Biro niya dito sabay kindat. Mukhang overtime na naman tayo nito mamaya. Anong balak mo ngayon? Tanong bigla nito. Balak saan? Takanyang tanong nito. Balak mo? Like, saan mo gusto magstay tayo? Pag dito kasi malayo sa family natin pareho, tapos sa work ko. Sabi nito. May punto naman ito. What is the use of hiding this time? Wala nang dahilan pa para magtago siya dahil magkaayos na silang dalawa. Ikaw, sabi niya dito. Para sa kanya ito ang dapat na magpasya para sa kanilang future kasi ito ang lalaki. Gusto niya yung alam niya ang plano nito para sa kinabukasan nilang dalawa. Anong ako? Kunot ang noon itong tanong. Ikaw, anong plano mo sa akin? Tanong niya dito. At least, naisatinig niya ang dapat ng isang araw niya pa itatanong dito. Plano ko? Plano kong itali ka na lang sa bahay para hindi ka nalayas ng layas. How about that? Sabi nito.
Seryoso na kasi? Ano nga? Humarap na siya dito. Nanatili itong nakayakap sa kanya. I'm serious. Magiging Mrs. Villanueva ka soon. Seryosong sabi nito. Tila naiiyak naman siya sa sinabi nito. Ngumuso siyang bigla. Wala ka naman binibigay na singsing eh. Nakalabi niyang sabi dito. Kailangan pa ba yun? Napakamot na tanong nito. Kinurot niya ito sa braso. Oo no? Sagot niya dito. Bakit yung iba'y wala namang ganoon? Sabi nito. Sige, i-break kita pag wala kang maibigay na singsing. Pananakot niya dito. Ayos lang, kahit naman i-break mo ako, gagapangin pa rin naman kita ng gagapangin araw-araw. Nakangisi nitong sabat. Pinalo niya ito sa dibdib. Baliw ko talaga. Ingos niya. Iba pa rin kasi kung may ganoon. As a woman, parang katumbas iyon ng pagmamahal ng lalaki sa atin. Ang iba nga batang ibinibigay para maikasal eh. Dapat batang hinihingi mo sa akin eh. Natatawang sabi ng baliw na lalaki. Sa hilig mo, malamang eh baka sabay ang binyag sa kasal ko. Singal niya dito. Pikon ka talaga, kaya lalo ko na-inlove sa'yo eh. Tadyo nito. Masyado na akong in love sa'yo, hindi mo na ako kailangan pang bulahin. Biro niya dito. Alam kong in love ka sa akin, hindi mo naman ako gagapangin kung hindi. Biro nito na tumawa pa. Sige, paalala mo pa. Ingos niya dito. Feeling ko nga ang gwapo-gwapo ko nun eh. Imagine, kapangin ka ba naman ng virgin na babae tapos maganda at sexy pa? Dugtong pa nito. Lagi mo kasi akong inaakit ng abs mo noon. Depensa niya. Sus, ang sabihin mo yung matagal mo nang pinagnanasan ng aking katawang lupa. Eh, sa'yo naman nakatakda talaga. Napakasaya ni Ella sa mga oras na iyon. Masaya siya sa piling nito at bawing-bawi din ang mga panahong nasayang sa kanilang dalawa. Hindi rin biro ang ilang taon na pagtitimpi na hindi lapitan at angkinin ng isa't isa. Gayong pareho naman pala sila ng nadarama para sa isa't isa. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating sa buhay nilang dalawa at ang hiling niya, sana'y alam pa din nila ang daan pabalik sa isa't isa. Hawak nito ang kanyang kamay habang papalabas sila ng bahay. Hindi naman ako tatakas. Kung makahawak ka naman parang kakalipas ako ng takbo ah. Biro niya dito. Halos hindi na kasi nito bitawan ang kanyang kamay. Mabuti ng maagap. Biro nito na ikinatawan niya. Baliw, nandun ba mga magulang mo? Tanong niya dito. Yes, my whole family is there. Sagot nito kaya naman ay mas doble ang kanyang kaba. Nung mga naunang meet niya sa family nito ay hindi pa sila magnobyo, kaya ayos lang. Ngunit ngayong sila na ay ibang usapan na. Nakakakaba ang ganoong pagkakataon lalo na't medyo mataray ang mommy nito. Alam ba ng mommy mo na magkasama tayo? Kinakabahan niyang tanong dito. Nope, it's a surprise. Sabi nito. Sa halip na mabawasan ang takot niya ay tila lalo pang nadagdagan ang kaba niya. Mga sari-saring senaryo ang kanyang naiisip na mangyayari later. Paano kung umayaw sa kanya ang mommy nito? Paano kung utusan nito si Rafael na hiwalayan siya? Huwag na lang kaya ako sumama. Matutulog na lang ako dito. Total, matanda ka na naman kaya kaya mo niyang mag-isa. Sabi niya, akmang babalik. Tumatawang hinigit siya nitong pabalik sa tabi nito. Come on baby, bakit ka ba natatakot? Mabait naman si mommy sa'yo. Sabi nito. Tama naman, mabait sa kanya ang mommy nito. Magkaibigan ng kanilang pamilya kaya naman ay hindi nakapagtatakang nakakasama na niya ito. Mabait noon, hindi mo pa kasi ako nobyo noon eh. Eh ngayon? Naalala mo yung last na bakasyon natin sa asyenda nyo? Tanong niya dito. Kailan ba yun? Tanong naman ito. 5 years ago, nung bago ka magpa-Canada. Sabi niya dito. Ah, nung bago mo ko gapangin? Nakangising tanong nito. Kailangan talaga ipaalala. Sira? Sige, paalala mo pa. Nakasimangot niyang sita dito. Masarap kasi kaya naaalala. So, ano meron last 5 years ago? Takang tanong nito. Yung dinalang babae ng Kuya Harvey, di ba inaway niya yun? Pagpapaalala niya dito. Kunot ang noon nito na tila nire-recall sa isip ang sinasabi niya mga pangyayari noon. Sa Sheila? Tanong nito. Ewan, yun yata ang pangalan nun. Sabi niya dito, hindi niya din kasi tanda. Anong meron ba kay Sheila? Tanong nito, di ba nga inaway iyon ng mommy mo? Sagot niya, alam mo ba kung bakit inaway yun ni mommy? Taas ang kilay na tanong nito, hindi.
Sagot niya. Basta kasi naabutan na lang nila na nag-aaway na ang mga ito. Nalaman ni Mommy na pinalaglag niya ang pinagbubuntis niya para lang makapatol kay Kuya. Kaya ayun nagalit sa Mommy. Sabi nito na ikinangwi niya. Meaning, hindi ang kuya mo ang ama? Tanong niya dito. Yes, anak niya sana sa dati niyang nobyo. Hindi ka naman aaway ni Mommy. Basta ako lang ang ama ng mga magiging mga anak mo. Biro nito na kumindat pa. Kinakabahan kasi ako eh. Pag-amin niya dito, bakit ka naman kakabahan? Tanong nito. Maaga pa para sa flight nila ngayong araw kaya naman ay may panahon pa para umatras. Paano kung ayuman ako ng mommy mo? Kinakabahang tanong niya dito. Tumawa lang ito. Mamaya mo malalaman. Tara na. O gusto mong binyagan natin ng garahe? Nakangising tanong nito. Nanlaki ang mga mata niya nang maisip ang sinabi nito. Tara na. At ilang sandali pa nga ay papaalis na ang kotse nito. Papuntang airport ang biyahe nilang dalawa. Kanina pa naiinis si Ella. Nasa family reunion na sila ni Rafael na ipakilala na siya as fiancé nito ngunit iniwan siya nito sa isang tabi nang makita isang maganda at sexing babae na dumating. Para na lang siyang tanga na nakaupo sa isang tabi habang nakatanaw sa nag-uusap-usap na kumpol ng mga kaanak at kaibigan nito. Inip na siya. Taliwas sa iniisip niya, naging mabait at maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng ina ng nobyo niya. Okay lang Ella, matulog ka na lang dyan. Sabi niya sa sarili. Masakit ang kanyang katawan dulot ng halos magdamag na walang tulog. Idagdag pa ang pahabol na sex bago sila umalis. Yumuko siya't unti-unti ay nilamon ng antok at pagod. Naramdaman niya ang paghaplos ng kursino sa kanyang mukha kaya napabalikwas siya. Manang, gulat niyang sabi dito. Akit na po kayo sa silid ni Sir Ma'am. Mukhang pagod na pagod po kayo. Sabi nito. Ngumiti siya ng pilit. Bukod kasi sa antok ay iniinda niya ang kalam ng kanyang sikmura. Manang, baka pwede pong makainom ng tubig. Sabi niya lang, kahit pagkain ng isinisigaw ng kanyang bituka. Muli niyang nilingon ang katipan. Nakaakbay ito doon sa babaeng bagong dating. Para siyang maiiyak sa sakit na nadarama nang makita ang akbay na iyon. Malungkot siyang umiti. Tila nang hina siyang lalo sa nakitang tuwa at saya sa mukha nito habang kaakbay ang babae. Nang bumalik ang katulong ay may dala itong sambasong tubig na mabilis niyang tinungga. Sandali po Manang. Pakasabi po kay Rafael na uuna na po akong aalis. Please, salamat po. Sabi niya dito. Opo ma'am. Sabi nito na agad naman itong tumalikod. Kinuha niya ang kanyang bag at tumalikod. Alam naman niya ang lugar kaya maghahanap muna siya ng matutuluyan sa gabing ito at mukhang nakalimutan na nitong kasama siya nito. Mabibilis ang mga hakbang na tinalunton niya ang daan papunta sa gate. Nabalot na naman ang agam-agam ang puso niya at ayaw niya ng ganun na tila kinakain siya ng matinding insecurities. Alam niyang mali pero hindi niya kayang harapin ang ganoong sakit. Marahil ay ganoon kapag nag-umpisa sa mali. Kahit na anong gawin mong pagkatama ay mananatiling mali hanggang dulo. Sanay na naman siyang mag-isa kaya hindi na niya iindahin pa ang panibagong sakit na dulot ng panibagong pagkabigo. Parang dinala lang siya dito upang ipamukha sa kanya kung ano ang kaya lang nito ibahagi sa kanya. Na hindi nito kailangan ng isang tulad niya sa buhay nito. Hey, where do you think you're going, lady? Napaatras siya nang makita ang hingal na Rafael na sumulpot sa kanyang harapan. Uuwi. Sagot niya na pinaseryoso ang mukha. Uuwi? Drummet, magkasama tayong pumunta dito tapos uuwi ka mag-isa? Kunot ang noo na sabi nito. Napahilot siya sa sentido. Look, Rafael, kung gusto mong makasama sila sa loob hanggang magdamagan, just let me live, okay? I'm sleepy and I'm hungry. Maghahanap ako ng makakainan at matutulugan. I need that. Now, can I go? Sabi niya dito. Drum, tapos maglalaho ka na naman na parang bula? Let's go inside. Bago pa man siya nakasagot ay tila sako ng bigas na pinasa nito siyang papasok sa loob ng kabahayan. Hey, Rafael! Nahihilo ko! Reklamo niya na hinahampas ito sa likod para ibaba siya. Ngunit hinampas lang nito ang puwat niya. Manang, pakaserve naman kami ng pagkain. Utos dito kay Manang na tila kinilig sa kanilang dalawa. Ayaw niya itong awayin sa harap ng ibang tao. Nakita niya ang babaeng kaakbay nito kanina na papalapit sa lamesa. Lalong sumama ang timpla niya at nawalan siya ng ganang kumain. Hey Rafael, I've been looking for you there. Sabi nito nang nakangiti na parang invisible lang siya. I'm sorry, I'm with my fiancé, Ella. Baby,
Meet Hazel, my cousin. Sagot ng isa. Fiancé? I thought you were single. Anyway, nice to meet you, Ella. Sabi ng babae na nakangiti pero alam niyang plastikada. Hindi siya naniniwalang magpinsan ng mga ito. Nice to meet you too. Sagot niya na bahagya lang itong sinulyapan. Kung ayaw nito sa kanya, then ayaw niya rin dito. Hindi niya kailangan na magustuhan ng pamilya nito. Saktong dating ni Manang kaya kumain na lang siya para iwas sama ng loob. Bahala sila. Oras na makakita siya ng kakaiba, she will just leave again and maybe then it's over for them. I still want to chat, Rafael. It's been years since we hang up together. I just miss Canada days where we always go to the bar and get wasted. Tumatawang sabi ng babae. Tila ba'y ipinaparinig talaga sa kanya. Yeah? Sagot ng isa na halatang napipilitang kausapin ng babae. Why don't you go back to Canada? Life here is too boring. Limited nightlife. Unlike there, where we can go clubbing every night. Sabi ng babae na umupo na sa harap kahit hindi naman inaanayahang umupo. Tiningnan niya ang katipan niya. She want to know if he is still looking at that woman. My life is here. Sagot ng lalaki. Agad niyang tinapos ang pagkain at tumayo na kahit gusto niya pa sanang kumain. Kung hindi ka pa tapos makipag-usap, maon na ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Sabi niya. Mabibilis ang hakbang na tumalikod at nagtatakbo ng paalis. He can go to Canada for all she care. She is just nothing. Hey, what's wrong with you? Sabi nito na tila naguguluhan sa iniaakto niya. Napakamanhid talaga ng walang hiya pero bahala ito. Wala na namang halaga kung bumalik ito sa Canada. Bakit pa niya papagurin ang sarili na ipaglaban ng isang tao kung mas madali naman ang bumitaw na lang? What's wrong with me? Balik tanong niya na nakatiim ang bagang. Yes, what's wrong with you? Para kang tatakas na namang palayo sa akin. Sabi nito na tila gigil na gigil. Bumalik ka na sa loob. Kailangan ng babaeng yun ang kausap. Siya naman ay pinunta mo dito, di ba? Sabi niya dito. Napanganga ito sa sinabi niya at natigilan bago ngumisi. Oh, remind me not to make you jealous next time. Hazel's kind, magugustuhan mo siya pag nagkakilala kayong maigi. Sabi nito. I don't trust such attitude. Wala ko sa mood na makapagplastikan. Baka makapambastos lang ako ng tao. Sabi niya dito. Halata naman kasi na iba ang motibo ng babae. Paano kaya ito nagkaroon ng pinsan na mukhang kalalabas lang sa cabaret? Halos lumuha na kasi ang dibdib nito sa suot. Halos ipakita na kay Rafael ang dibdib habang nakikipag-usap. Kulang na lang palabasin sa bra ang lamang loob nito. Ella, she is part of my family. Let's go to our room. Sabi nito, sabay hila sa kanya papunta sa silid nito. Tahimik siyang nagpahila dito. Nang makarating sila sa silid ay agad niya itong hinarap. Sigurado kang pinsan mo yun? Tanong niya dito. Not by blood, but we treat each other as cousins since my aunt adopted her. Sagot nito. So, lumabas din ang totoo. So that is why. Bakit hindi yun ang pinatulan mo? Mukha namang titihaya yun para sa'yo. Yamot na yamot niyang tungayaw dito. Hindi ito kumibo. Nanatiling nakamasid sa kanya habang siya ay umupo sa kama. You know, you can just dump me like a trash and go to her. All you have to do is tell me and be honest with me. I can always disappear if you wish. Sabi niya. Seryoso siya sa kanyang sinabi. Bakit pa ba niya pagsisiksikan ng sarili sa tao kung iba naman ang gusto nito? I will always choose you, baby. I'm sorry if I've been stuck with my cousin's convo earlier. Pero kahit na ano mangyari, hindi kita pakakawalan. Iiwasan ko na sa Hazel para wala ka ng pagsalosan. Sabi nito. Hindi ako nagsaselos. Singhal niya dito. Really? Hindi. Pero parang papatayin mo na ako nung umiti ako kay Hazel. Tudyo nito sa kanya. Naiinis lang ako pero hindi nagsaselos. Depensa niya. Well, kakaselos mo, pupunlaan talaga kita ng pupunlaan. Banta nito. Balik na sa labas. Baka magkapulmon niya na iyong kakahintay sa'yo. Irap niya dito. Niyakap siya nito sa bawang at hinalikan ng mariin sa mga labi. Hazel got another negative feedback. Mommy don't like Hazel too. Masyado daw liberated. Sus, pinasosyal pa. Masyadong malandi na pati pinsan balak patusin. Inis na sabi niya. Hindi niya napaghandaan ang kilos ng nobyo. Mabilis na hinaklit nito ang kanyang bawang at itinaas ang kanyang kaliwang hita. At muli, pinalisap nila ang ligaya
sa piling ng isa't isa. Maaga pa siyang nagising kaysa kay Rafael kinabukasan. Medyo kumakalam na din ang kanyang sikmura dulot ng kakaunti lang ang kanyang kinain kagabi dahil sa bruhang si Hazel. Naisipan niyang bumaba para kumain. Kilala na din naman na siya dahil ilang ulit na din naman na siyang nakapunta sa mansyon ng mga ito. Isa sa pinakamayamang pamilya sa probinsya ang pamilya ng mga ito. Kaya naman malaki at malawak ang lupain kinasasakupan ng lupain ng mga ito. Pababa na siya na makita niya si Hazel na nasa may lobby ng bahay. Wala siya sa mood makipagplastikan dito pero wala siyang choice. "You look so plain," sabi nito sa kanya. Alam niyang pangiinsulto ang pakay nito. "Thank you," sagot niya lang. Akmang lalagpasan nito ngunit mabilis nitong hinawakan ang kanyang braso. "Huwag mo akong tinatalikuran at kinakausap pa kita." Tila tigre na sabi nito. Iminasiwas niya ang braso niyang hawak nito. Umakat ang kamay nito doon at nag-iwan ng pasa. "Hindi ako nagpunta dito para kausapin ka. Besides, hindi naman ikaw may-ari ng bahay para required na kausapin ko." Madiin at seryoso niyang sabi dito. Nakita niya ang ilang katulong na nakiusyoso. "Matapang ka ha? Bakit? Dahil favor of the man ka ni Rafael? My God, Rafael love adventure and he don't like slots like you." Sabi nito na tila gagalang. "Isipin mo kung anong gusto mo isipin. May sasabihin ka ba?" Mataray niyang tanong dito. "Alam mo bang we almost had a relationship when we are in Canada?" Sabi nito. Alam niya na nagsisinungaling ng babae. Mukhang malubha ang tama ng utak nito. Napaka-incest ng boba. Kung ampo nito ng tita ni Rafael ay kaanak na niya dapat si Rafael kasi panagurado ay legally ang pagkaka-adapt dito. "So, alam mo kung may problema ka kay Rafael, go to him, not to me. Kasi hindi naman ako si Rafael. Kung may unfinished business ka with him, siyang kausapin mo." Mahinahon niyang sabi dito. Kahit na kung tutuusin ay balak niyang hilahin na lang ang buhok nito nang mabagok ang ulo. Masyadong kulang ang pagkakaalo kaya sira ang ulo. Masyadong ilusyonada. Makeup lang naman na nagdadala. Baka mukhang aswang na ang babae kung walang makeup. "Phew!" Akmang sasampalin siya nito kaya pumikit siya. "Try to lay your fingers in my son's fiancé's face at kakalimutan kong pamangkin ka ni Veronica." Dinig niyang sigaw ng mommy ni Rafael. Tita!" Nahintakutan ng babae. Ang malatigre biglang naging tila maabunto pa. Medyo may future din pala sa acting ito. Pang-famous ang acting ng bruha. "What's wrong with you?" Tila isang terror na professor na tanong ng mommy ni Rafael. Nakakatakot pero alam niyang mabait ito. "Siya kasi, tita. She insult me and call me names." Pagsisinungaling nito. Tumingin sa kanya ang ginang na wari ba'y tinatanong ang kanyang side of her story. She don't have a plan para ipagtanggol ang sarili. "Bahala na po kayong humusga, tita. Wala po akong rason para mang-insulto." Sabi niya na ikinatalim ng mga mata ng babaeng bruha. Isa't kalahating bruha. "Liar! You call me names? You said I'm a slut and I'm someone else's mistress." Patuloy na drama nito. Napangisi siya at napailing. Hanga siya sa galing nitong gumawa ng script. Napapaisip tuloy siya kung artista ba ito. "Excuse me? Artista ka ba or drama queen? You act so nice anyway." Sabi niya dito. Nagagalaiti naman lalo ang babae na ikinangiti niya. Napakaarte naman ang babae na ito. Parang lalong natatab siyang sabunutan ito at ingud-ngud sa sahig ang babae. "You idiot!" Sigaw ng babae na tila magwawala na. "Enough! Ella, proceed to where you are planning to go. And you, lady, go home and don't ever come back here." Sabi ng ginang. "Pero tita, it's her fault." Pagmamatigas dito. "Dina, come here." Matigas na tawag dito sa isang kasambahay. "Yes, madam. Ano po yun?" Tanong dito sa ginang na ngayon ay nagpupuyos na sa galit. Akala niya ikakampihan nito ang babae dahil kaanak nito pero mukhang may bad record na din ang babae. "Go and ask Manong Mario to bring here the CCTV footage." Sabi ng ginang. Nakita niya ang pamumutla ng mukha ng babaeng lumaklak yata ng sandamakmak na gluta. "May CCTV?" Mahina nitong tanong na iginala ang tingin sa paligid. Wala ka kasing makikitang CCTV camera sa taas, gaya ng nakasanayan. "Yes, our home now is secured with CCTV. Maniniwala lang ako sa kwento mo kung mapapanood ko na ang CCTV." Sabi ng ginang. Tila natuod naman ang babae. "So,
How does it feels? Acting like an award-winning actress is awesome, right? Bilib ako sa acting skills mo. You should try to audition para naman ma-discover ka. Bulong niya dito nang madaanan niya ito papuntang kusina. Paalis na ito dahil halos sigawan ito ng lola ni Rafael nang makita ang pasa niya sa braso. Ang kapal na mukha mo, porkat pinatulan ka. Maghihiwalay din kayo. Mag-asawa nga na paghihiwalay eh. Sabi din ito na nakangisi. Alam mo bang wala pa ako napapatay? Sabi niya dito. Halata naman, you look so weak. Panunuyan nito. Baka ikaw pa lang ang kauna-unahan kong mapatay. Bulong niya dito na ikinaputla nito. Gigil na siyang lalo dito. Para kasi itong abnormal. Tapos sabi ni Rafael mabait. Saang banda? Baka mabait pagtulog.